Sa iba pang balita, bumaba ng 50% ang produksyon po ng sardinas sa Zamboanga City dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ng Southern Philippines Fishing Association o SOFIL, 70% ng kabuuang gastusin sa operasyon ng industriya ay nauubos lamang sa bunker fuel ng mga fishing vessel. Report ni Ellie Domabok. Sabi pa ng ilang nagmamay-ari ng mga planta ng sardinas, tumitibok na lamang sa 50% ang puso sa produksyon ng sardinas mula sa 13 planta sa lungsod matapos tamaan sa mabilis na pagsipa ng presyo ng gasolina at krudo sa merkado. At dahil sa lumalalang krisis sa petrolyo, nagbabala na rin ang mga fishing industry sa timugan ng bansa na posibleng magutom ang higit 40 empleyado at factory worker kung tuluyang mahinto ang kanilang operasyon. Ayon kay Engineer Jedrick Yap, Vice President ng Southern Philippines Fishing Association o SOFIL, na ang paghina na ito ay nagbabanta hindi lamang sa kabuhayan ng mga lokal, kundi pati na rin sa supply ng sardinas sa bansa na isa sa mga pinaka-importanting pagkukunan ng protina. And then of course our concern is food security. Mahirap labanan ang food security. Okay, pag gutom yung tao, anong mangyayari? Nationwide yun. You can see the PSA record, our record, together with the national. Looting will come kasi number one tayo sa food supply in terms of local market, the entire Visayas and Mindanao. So tested talaga na Zamboanga and the nearby islands na nandito lahat ang bagsakan ng isda. We serve the entire Visayas and Mindanao. Ipinaliwanag pa ni Engineer Jedrick ang malubhang realidad na kinakaharap ng mga fishing company dahil ang 70% ng kabuuang gastusin sa operasyon ng industriya ay nauubos na ngayon sa halaga ng bunker fuel para sa mga fishing vessel. Anya na ang pagbabago-bago sa presyo ng petrolyo ay hindi lamang hadlang sa budget, kundi nagdudulot din ito ng malaking pinsala sa kakayahang mag-operate. Pahayag ni Yap, para sa maraming kumpanya, hindi na nagtutugma ang kita at gastos, kaya napilitan silang idak ang kalahati ng kanilang fleet at bawasan ang schedule ng mga planta para lamang makaligtas. Naglabas ang SOFIL ng isang agarang panawagan sa pamahalaang nasyonal na humingi ng mabilis na aksyon upang ma-stabilize ang sektor bago maging irreversible ang pinsala at dapat daw na kumilos ng maaga bago pa lumala ang sitwasyong ito. Upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak, nagsumiti ang SOFIL ng komprehensibong listahan ng mga kahilingan sa pamahalaang nasyonal na idinisenyo upang magbigay ng agarang tulong pinansyal. Kabilang dito ang mga target fuel subsidy, tax relief, moratorium sa mga loan at pag-ayos ng presyo. Isang kahilingan din ang ipinasa sa Department of Trade and Industry na alisin ang kasalukuyang price freeze na ayon sa mga lider ng industriya ay hindi na makatarungan dahil sa napakataas na halaga ng produksyon. Habang naghihintay ng tugon mula sa Maynila, nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa Zamboanga sa produksyon ng sardinas. Ellie Domabok para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.